Magandang araw po sa inyo guys. Nandito ako para i-share ko sa inyo yung problema ko sa sasakyan ko. Suzuki Swift 2009 surplus po ito. Meron akong problema sa transmission niya kasi nag slippage siya. Nag-delay yung shifting niya at mahina sa paahon. Okay lang sa sa hindi paahon, maganda yung takbo niya. Pero limitado hanggang 40 to 50, 60 lang po yung niya, yung takbo niya. Hindi siya makahatak ng malakas. Kaya gusto ko i-share sa inyo ito. Ito po yung result ng scanner ko. Dito ko nakita yung mga code at ni-research ko sa Google. Ito pala ang dahilan kaya nagka-delay, nagka-slippage yung takbo ng sasakyan ko. So, gusto ko lang ito i-share sa inyo sa mga mayroong problema na ganito para makatulong naman sa inyo. Hindi po ako professional na mekaniko pero gusto ko lang makatulong para sa mga iba dyan na may problema na ganito na pag pumunta kayo sa shop, sabihan ka ng mekaniko na i-down yung transmission, i-build yan ang transmission, magastos po yun. Huwag muna kayo magdesisyon ng ganyan. Ang una nyong gawin, i-scan nyo, tignan nyo yung code kung ano ba talaga, research nyo. Kung gusto nyo mag-DIY, bumili kayo ng yung full system na scanner. Kaya bumili ako ng full system na scanner para kita ko yung lahat ng mga issue. So, ito po yung sintomas guys. Slippage, delay, mahina humatak. So ganun guys, para siyang naka-limp mode kasi may sensor na hindi gumagana. Ito po na sensor yung hindi gumagana guys sa Suzuki Swift. Output speed sensor. CVT type to guys, yung transmission ko. Kaya tara na, tignan natin kung paano. So ayan guys, ito po yung Suzuki Swift ko. Meron ako ipapakita sa inyo. Start ko muna. Tignan nyo guys, lumalabas yung niya, yung powertrain niya, yung transmission light. Yan guys, may transmission light. So may problema talaga siya sa transmission. Kaya yung transmission ko umuuga. Tingnan nyo, umuuga. Sa reverse, umuuga. Ayan, neutral, umuuga sa neutral pa rin. Drive, delay siya. Pagkatapos umuuga. Mahina lang yung uga pero may uga siya guys. At yung powertrain niya, lumalabas yung powertrain niya, yung transmission light. So, scan muna natin guys para malaman natin kung anong sensor to. Tingnan natin guys Scan muna natin. Yan guys, yan po yung lumabas sa scanner ko. Ang pinaka main issue nito guys, yung P1722 neutral control circuit 2 malfunction. Yung naman P1811 excessive clutch slippage, kaya nag-slippage yung sasakyan ko. Pero ang main talaga na sira nito guys, yung P1722. At ito yung P1823 ABS malfunction, kasama na rin yan guys. Pag speed sensor, pag hindi gumagana, naapektuhan yan lahat. At pati na rin itong C1122 kasi yung sensor na speed sensor hindi gumagana, kaya naapektuhan lahat yan. So research natin yan guys sa Google. Ito yung lumalabas sa Google guys. Yan guys, basahin nyo na lang guys. Yan po ang mga dahilan kaya nagka-slippage yung sasakyan ko, dahil sa vehicle speed sensor harness is open or shorted. May isa pa, vehicle speed sensor circuit for electrical connection. Yan po guys, basahin nyo lang hanggang sa baba guys. Yan po ang mga code, kaya napag-isipan ko na tignan yung output speed sensor ko. So ganun talaga, yun talaga ang problema. Ayan guys, ito na po yung engine ko guys. Ayan.
CVT type transmission po to guys. Yan, pakita ko sa inyo kung saan yung mga sensor. Dito sa baba guys, yan. Yan po, yan. Yan po ang input speed sensor guys. Yan nakalagay sa Suzuki Swift CVT type na transmission. Yan po ang input. At dito naman yung output speed sensor guys. Dito. Yan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan o. Yan, kita nyo yan guys. Nandyan po guys. Yan palapit ko guys Ito. Yan. Kita mo yung harness na yan guys. Yan, yan. Yan. Ito guys Yan, ito po yung harness ng ng socket ng output speed sensor. Yan. Tatanggalin natin yan guys. Titignan natin guys. So, tatanggalin natin. Diyan po talaga. Yan po yung location niya. So, tatanggalin natin guys So, ito yan. Ito yung gamit natin guys. 10mm na T-range. Ay, ano ang tawag dito? Lagi T. Ang tawag namin dito T-range. Ito naman yan. Sa input sensor natin to gagamitin. 10mm pa rin. So, tanggalin na natin guys para ating matistiran gamit yung multimeter. So, tinanggal ko na guys. Hirap matanggal guys kasi masikip dito. Yan, napihit ko na. Ayan. So, ito na guys. Ito yung output speed sensor ng Suzuki Swift CVT type. Ayan. So, kukunan natin ito ng resistance gamit ang multimeter. So, ito guys, tignan nyo guys. Ito naman yung input speed sensor guys. Tatanggalin po natin guys para makuhanan po natin ng resistance. Okay, ito na po yung input speed sensor guys. So, magkaiba sila guys sa output. So, kukunan natin ng resistance yung dalawa guys. Ito na guys. Ito guys, ilagay niyo lang yung pihitin nyo lang dito guys. Dito yung red at sa kabila naman yung black. Yan. At i-set up yung multimeter sa 2 volts. Yan. Yan guys. Yan guys, kita nyo guys, may resistance siya guys. Nilagay ko sa 2 volts. Kita nyo, gumagalaw yung yung multimeter. At i-set up natin sa 200 M volts. Yan. May resistance siya guys. So, itong sensor na ito guys, okay pa ito. Walang sira ito. Kasi may resistance siya tingnan nyo. Yung sa dulo guys, yung magkadulo, magnet yan. Kaya ginaganyan ko. Yan. So, ito naman guys, i-try natin kung may resistance ba. Try nating labyug-labyugin ng magnet. Kung gagana ba. So, ayan guys, napihit ko na guys. Tignan natin kung gumagana pa ba ito. Ito yung magnet guys. Tignan natin. Wala siyang resistance guys. Hindi gumagalaw, wala talaga. So, doesn't mean guys, sira na talaga tong speed sensor na ito. Wala guys. Wala siyang wala siyang function. Kaya nakadesisyon ako na ito talaga yung sira. So, set up natin naman sa sa ohms guys, kung gumagana ba. Tignan natin kung gumagana ba. Ayan guys, napihit ko na. Tignan nyo So, nilagay ko sa 2K ohms. Ang taas ng resistance niya guys, 1.720. Ayan, tignan nyo. Hindi pa rin gumagana yung magnet guys. So, wala siyang resistance, wala siyang function. Dapat up and down yung resistance niya guys sa magnet. So, wala talaga guys. Sira talaga tong speed sensor na ito. So, ito talaga yung sira. Tama yung sabi ng scanner ko. So, ito talaga yung sira guys. Itong input speed sensor guys, kukunan natin kung may resistance ba. Nakita natin 680. Yan, gumagana ba guys Ayan, gumagana yung niya, yung resistance niya. So, okay pa itong input speed sensor. Walang problema to. Okay pa talaga yung speed sensor ng input. So, ang sira talaga guys, yung output. Ayun guys, nakita nyo naman yung mga video ko kung paano ko ginawa.
Scan ko, ni-research ko yung sensor. Ito sensor, kinuhan ko ng resistance kung gumagana ba ito. Ganyan po mag-check ng mga sensor, lalo na sa speed sensor. At hindi na ito gumagana, sira na ito talaga ito. May na sa loob nito, hindi na to pwede i-DIY. Problema ko ngayon guys, walang nagbenta dito. Inikot ko na yung buong auto parts, hindi ako nakakita nito. Kaya order na lang ako sa sa Shopee or Lazada kung meron man. Pero kung wala guys, tayo magagawa. Punta tayo sa Suzuki, doon tayo pupunta. Baka meron silang ganito. So, yun lang po guys, sana nakatulong po sa inyo. Sana wag niyo ako i-bash. Hindi ako magaling na mekaniko. Lang, nagre-research lang, nag-DIY lang po ako. Pero sa ngayon, ito po yung nakikita kong problema sa sasakyan ko. Kasi yun po ang result ng scanner ko. So, pag ito, kinuhan mo ng resistance na wala siyang resistance, sira na talaga ako. So, ayun lang po guys. Maraming salamat po. Sana nakatulong po sa inyo. And don't forget, please like and share and subscribe my YouTube channel. Tulungan niyo po ako marami pa tayong mga video na i-share sa inyo na makakatulong sa inyo para hindi kayo magganong makagastos sa sa mga shop. See you, bye bye.